Hello po mga kapatid. Isang magandang araw na naman sa inyo. Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat. Nandito na naman po ako mga kapatid. Mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako. Magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagpala. Lord, nagpapasalamat kami. Dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para Lord makarinig, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord God, I pray na samahan mo po kami. Buksan yung mga aming puso't isipan upang ang aming maririnig at mapapag-aralan ngayong araw na to ay lubusan naming maunawaan at ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang Lord ang lumabas sa aking bibig. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Maraming salamat O God. Maraming salamat Jesus. Maraming salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang O Diyos. Ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, welcome po sa aking channel. Diyan po sa mga bago pa lang nakapunta sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Mga kapatid, naumpisahan na natin kahapon ang chapter 12. Part 1 at ngayon po ang part 2 ng chapter 12 pagkatapos na ang mensahe ni Nathan para kay David tungkol sa kanyang ginawa kay Bathsheba at kay Urias doon sa asawa ni Bathsheba. Mga kapatid, kung matatandaan natin, ginawa niyang asawa itong si Bathsheba at bago yun, hinayaan niyang mamatay, no? Itong si Urias, mga kapatid. At ngayon, nandito na po tayo sa chapter 2 ng chapter 12. Chapter 12, part 2 po ng aking shinare sa inyo kahapon na yun nga sa bandang huli ng part 1 na sharing ko kahapon mga kapatid. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito umuwi na si Nathan. At ito na nga po yung continuation ng chapter 12. Namatay ang anak ni David tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit na malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sabi rito, mga kapatid, ulitin ko lang to mga kapatid, nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa, nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon, mga kapatid. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nila nga lalo sila nga hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. Nagkatotoo na po ang sinabi ng ating Diyos na yun nga, ngunit dahil sa nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. At natupad na po, namatay nga ang anak ni David, mga kapatid. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain.
Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako nag-aayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh. At sabi dito, papagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin, sabi ni David. Verse 24, pinanganak si Solomon. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli ito nga nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang pinangalan ni David sa bata. Palibhas ay mahal ni Yahweh ang bata, isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihin, Jedidiah ang itawag sa bata na ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Verse 26, ginapi ni David ang Raba. Samantala, pinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangang pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at ang akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo. Nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Malcolm at sabi dito, ipinutong ito sa kanyang ulo. May mahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito ay 35 kilo, mga kapatid. Marami rin siyang samsam sa inilabas na lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan at pumili siya sa mga ito ng mga kantero, panday at karpintero at pinagawa niya ang adobe, pinagawa ng mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem, mga kapatid. At yan po ang chapter 12, no? Nung una nakakalungkot, pero natanggap niya na dahil kasalanan niya naman kung bakit namatay ang bata. Yun nga yung sinabi ng Diyos na ang anak mo ang mamamatay. So nang mamatay, bumangon na siya kumain. Nag-ayos ng kanyang sarili, mga kapatid. At sinabi nga dito, inaliw niya si Bathsheba, ang nanay ng batang namatay. At ito nga, nagsiping sila at muli itong nagdalang tao. Ayun nga, si Solomon, mga kapatid. Sabi nga dito, no, mahal ng Diyos yung bata. Tapos, lulusubin na nila ang Raba. No, mga kapatid, naghanda ulit si David, sinalakay, natalo, at marami silang nasamsam, mga kapatid. Yan yung ulitin ko lang, yan yung chapter 12, mga kapatid, no? Dito makikita natin sa unang pagkakabasa sa part 2, mga kapatid, na namatay ang anak ni David. Kagaya ng sabi ko kanina, may kabayaran. Ang bawat kasalanan, mga kapatid, the wages of sin is death, mga kapatid. Sa bawat pagkakamali, sigurado yan, meron tayong matatanggap na pagpalo ng ating Diyos. Kagaya ng sabi ko kahapon, kaya magpatuloy po tayo na huwag gumawa ng kasalanan. Magpatuloy makinig ng salita ng Diyos, sumunod sa ating Diyos. Mahalin natin ang ating Diyos. Dahil hindi magiging maayos ang buhay natin. Hindi natin kakayanin ang lahat kung wala ang Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ay lagi nag-aantay sa atin. Lagi nakatingin, lagi nakasubaybay sa ating mga ginagawa. At kahit iniisip pa lang natin, alam ng ating Diyos yan. Kaya, mga kapatid, ipanalangin natin
na wag na tayo kahit sa pag-iisip lang, wag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Bagkus magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan, magmahalan, magpatawad at magpakumbaba. Tumulong ng walang inaantay na kapalit mga kapatid. Sumunod sa ating Diyos. Manatili sa presensya ng ating Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Muli maraming salamat sa ating nabasa mga kapatid. Sa susunod ay ang chapter 13 na po ang aking i-share sa inyo mga kapatid. So maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang salita na ating nabasa at napakinggan. At ngayon naman tayo po ay mananalangin na magpapasalamat sa ating nabasa. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat sa iyong mga salitang aming nabasa na naman. Dito, Lord, pinakita mo na naman, pinarinig sa amin na ang bawat kasalanan ay may kabayaran. At dito rin tinuturo mo na wag na kaming gumawa ng kasalanan, bagkus ay sumunod sa iyong mga pinag-uutos. Maglingkod sa iyo ng galing sa puso, O Diyos. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba at magpatuloy. Patuloy na ihayag ang iyong mga salita upang marami ring taong maligtas, maraming taong makakilala sa iyo, at lahat ng tao ay magbalik loob sa iyo, O Diyos. Sa inyo galing ang lahat. Buhay ng bawat may buhay sa daigdig na to, sa inyo po galing, O Diyos. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat, Lord, sa pagkakataong ding ito na lagi mong pinagkakaloob sa amin upang kami makarinig ng iyong mga salita. Upang kami po ay iyong kausapin. At salamat din sa pagkakataong ito dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon at authority na kami po ay manalangin sa iyo, O Diyos. Makalapit, makahingi, magpasalamat at magpuri sa iyo. Maraming salamat, Lord God. Salamat po. Salamat sa lahat for all the blessings, guidance, and protection sa kalakasan namin, kagalingan ng anumang nararamdaman, kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pagkain sa lahat ng nagugutom, kasiyahan sa mga nalulungkot, at yung pag-ayos mo ng bawat relasyon, O God, bawat relasyon namin sa inyo at sa aming pamilya at sa aming kapwa. Salamat po sa pagkakaisa rin ng bawat bansa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat, O God. Salamat dahil lagi mo pong dinidinig ang aming mga panalangin. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay, sa katagumpayan ng aming mga gawain. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po mga kapatid, Amen po. Salamat muli sa pakikinig nyo mga kapatid. Isabuhay po natin ang salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.